humalimuyak ang marijuana mula sa isang banyo sa Senado. Kasabay nito nangamoy ang pangalan ni Nadia Montenegro, isa sa mga staff ni Senator Robin Padilla with salary grid na 6 digits. Dahil dito, nagpanukala si Sen. Robin na magpa-drug test ang lahat ng elected officials. And I think pati mga government officials. At sinagot naman ito ng Malacanang na unconstitutional. Narito ang kanilang mga pahayag. Ayan, sinabi nga mula sa kay Senator Padilla, Senator Robin Hood Padilla on Monday filed a bill seeking to require all public officials, including the President, to undergo mandatory annual drug testing following reports that one of his staff members was suspected of using marijuana inside the Senate building. At agad naman sumagot si Auntie Claire. Sabi niya, Palace's proposed mandatory drug test violates Constitution. Ano ba? Unconstitutional po ba talaga ito, ma'am? Self-incrimination. The right against self-incrimination. Parang yun, nasagot ni Mami Chu. Ma'am Malu, ano po sa tingin ninyo? Dito sa gustong panukala ni Sen. Pag pumapasok ka kasi sa public service, dapat you enter with a clean record, no? So, mandatory drug test, pwede ka naman magsabi na ayaw ko, pero you stand out. So, ako, mahalaga sa akin yung drug test, lalo na sa napapakinggan natin na may mga iba't ibang klaseng public servant na mukhang may problema pagdating sa ganyan. Eh, nauuwi sa hair follicle challenge eh. O yung hair follicle kasi conclusive yun eh, no? Ano mo si Sen Bato? Ano yung kalbo? Basta daw kahit Basta saan hair. kunin. Basta hair, kahit saan kukunin. Diba? Hindi ba? Pero alam mo, seriously, tama din naman talaga si Auntie Claire. Kasi pag sinabi mo yung sa Supreme Court decision, tinutunin siyang unconstitutional because apparently nagdadagdag ka ng qualifications to be appointed or to run for public office. So, Nawala naman sa Kaya Constitution. sabi, hindi daw dapat mandatory. Pero ang problema lang sa tingin ko, dapat hindi na to sinagot ni Auntie Claire. Kasi may mga ugong-ugong, alam mo naman, ang intriga sa Pangulo, hindi ba? Na siya daw ay gumagamit. But it's an allegation na hindi pa napapatunayan. Pero syempre, may ganyang naratibo. Syempre, iisipin ng mga naglalabas sa mga nagkikwentuhan sa barberia, di ba, naglalabay, mga nasa mga batya, sasabihin nila, baka may gustong itago, kaya ayaw. But I have to admit, in fairness, may ganun decision naman talaga ang Korte Suprema. Siyempre, hindi alam ni Robin Padilla yun. Sampling. Allowed yung random. test. Pero kasi scientific yan, Kasi ang problema, after some time, hindi yan nadidetect. Gusto nila yung hair follicle kasi at least 90 days. Pero sumagot din po ang kampo ni Sen. Robin Padilla. Di ba? Kasi sinabi na ng palasyo nga, pag-aralan nyo muna yung batas. And then sumagot yung kampo niya na ito'y napag-aralan at kumbaga kanilang sinuri na maaari itong gawin. Hindi, ang sagot nila, leave the legislation to us. Yes. Nag-craft pa sila ng batas. Tama naman yun kasi may proseso sa legislation. Hindi ka agad naman nagiging batas. Yes, kasi ang final na magsasign, yung Pangulo. Pero in fairness, sasakaling magawa sila ng ganong batas, notwithstanding the decision of the court about mandatory drug testing, alam mo sa batas bilang abogado, masasabi ko na meron tinatawag na presumption of regularity. So halimbawa, dumaan sa proseso, naging batas na yan, ang mangyayari dyan, kailangan pumunta ka sa Korte Suprema para sabing unconstitutional. Cha-challenge mo yung i-challenge. In the meantime, magiging valid yun. Pero bago tayo dito dumako sa kredibilidad ng officer na nabanggit na si Nadia, kasi parang medyo for me, naging ironic lang din na galing sa office mo yung issue and then ikaw din ang magsusulong yan. Hindi ba parang naglilinis ka na, hugas kamay na lang yon? Technique ng deflection yan, to deflect, di ba? Part ng PR. Deflect the tension. So, dinadaan tayo sa mga comms Experto to si Madam. So, Madam, ito PR lang, hindi sincere, yan mo sinasabi Hindi, mo. mukha namang sincere, pero ang immediate reaction ng taong bayan, pini-R. Kasi galing sa kanila yung problema,
kailangan lumabas na I-deflect mo yun sa positive kanila. at advocate ako. O bilang eksperto, effective ba ang PR na yan, yung PR stunt na yan? Well, kasi titingnan mo yung political terrain natin, ang mga tao gusto ng pagbabago sa politika. So, yung issue na gumagamit ka ng bawal na gamot, kailangan yun masagot. Tsaka ma'am, parang pag mahirap dito, pag makita ka lang na may dala ka, huli ka, timbog ka. Pero nasa Senate, parang nag-glorify pa sila, di ba? Ang Hindi, gawin, maganda nga yung excuse, proseso, yung alibay ni Nadia Montenegro Vape lang ang hawak ko. Ano ba nilalagay sa vape? Pero ang haba ng kanyang Yung liquid cannabis. Oo, kasi Ang haba na resignation sa Amerika letter niya. kasi, noong may mga estado kasi diyan legal na ang paggamit ng paggamit ng marijuana. marijuana. May mga, hindi lang medical, may mga recreational purpose. May pet bill dyan si Robin, ha? Ano daw? Yung use of cannabis for medical For use. medical, pero kasi right now, yung teknolohiya ko mo allowed na, meron ng mga marijuana na nave-vape, nga, yung Mga liquid yan, oil, liquido liquid. Kaya nga, na inilalagay binabantayan mo, yan parang yung mga vape. Kasi mga kabataan, di ba? Tsaka marami roon, hindi mo na siya maaamoy. Siguro yun ang sinasabi ni Nadia, kung vape ginamit ko, bakit nyo Pero, naamoy? bakit Isa lang amoy ng cannabis, no? Hindi, iba yung amoy eh. Kaya sabi nga ni halimuyak, naku, ba't naging halimuyak? Sama ng amoy nun. Pero ang Uy, tanong ngayon, is, Bakit alam mo yung amoy, Mami Chu? Baka yung order na- Ikaw, Yan, Mami yan, Chu, yan, bakit ano, alam mo? ngayon, hindi Sagutin mo na. yan. Pag ikaw nag-cover ng pulis, malalaman mo. Bakit gumagamit ang mga pulis? Hindi, Ganun kasi ba? mga nahuhuli. mga nahuhuli nila. nanghuli nila at yung amoy naman daw Kumakapit siya nakaamoy. sa damit, sa katawan. Ngayon matamis na. Pag dumating ka sa Pati sa airport sweat ng yata Amsterdam, kumakapit matamis. yun Nakatikim May ka iba't na, iba. ma'am? Bakit alam mo matamis? Bumababa ka sa Amsterdam, oh. Oy, Nakaamoy na. Nagugulat ako. Nagde-deflect yan, no? Deflect. Ayan, ginamit mo agad yung Nagtatanong sa'yo. deflect Sa'yo. strategy. Pero ang tanong, credible ba si Nadia at in the first place bilang political officer 6? Kasi tinatanong 6-digit ang kanyang Hindi kasi mataas na sahod. mataas na posisyon. Matagal ako nagtrabaho sa Senado eh. Ang nagtrabaho ko dati kay Senator Miriam, malaki talaga ang sweldo sa Senado. Tsaka ang daming bonus. Lalo na kung very generous ang Senate President. Panahon yan ni JPE. Eto, Nakakaipon ka nga ng 1 million dyan sa mga bonuses. naman pala, madaming naipon to si Attorney Ed.